Balik ang death penalty or at least it's coming back mga kababayan. Kaya ang tanong ko nga sa survey natin, sino ang gusto nyong unang isalang sa death penalty? Kasi pinupush po ang reimposition nito. May death penalty naman na noon. Alright? Kaya lang inalis ito eh. Ang pagkakarecall ko, ang bitay ay meron sa panahon ni ERAP. Pero ang bitay pala ay isinabatas panahon pa ni Ramos. Pero inalis nung panahon na ni Gloria. Ay si Gloria, di ba may eskandalo yan ng ano no? I'm sorry. Yung ano yan. Ano nga yun? May ganun, di ba? Tapos yung asawa niya na involved sa NBN ZTE deal, right? May mga issue ng corruption din ang Arroyo administration. So kaya siguro inalis yung death penalty panahon ni Arroyo. Although magaling sa economics or sa economics si Arroyo, yun, sablay siya doon, maldita pa, no? Pipi Sara, wag ka nga magpa-mentor dyan, maldita naman yan. So, ibabalik ang death penalty, pero again po, chinek ko kasi yung, I think yung death penalty ay 1993, right? Sino-sino ba yung mga presidente, mga kababayan, ng mga nagdaang terms? So, nagkamali ako. Akala ko 1987 si Cory. 1986 pala siya. 1987 nga lang yung Constitution. Nakaupo na si Cory. So, si Cory Aquino ay naging presidente ng Pilipinas ng 1986 hanggang 1992 after Marcos Sr. Si Marcos Sr. naman ay 1965 hanggang 1986. So, halos 21 years nga, mga kababayan. 21 years and my life and still. Wag nang kumanta at wala namang pangkuwafe. Okay. So, si Cory Kong ay 1986 to 1992. That's 6 years term. And then, ang sumunod sa kanya ay si Ramos. 1992 to 1998. Ang death penalty ay 1993. So, panahon ni Ramos, nagkaroon ng death penalty or bitay ang Pilipinas. Umabot ito sa panahon ni Erap Estrada. Kasi si Erap ay umupo ng 1998 to 2001. So, lagpas 3 taon si Erap lang. Naagaw ni GMA or naibigay kay GMA ang presidency. That's why umabot si GMA ng lagpas 9 na taon, 2001 to 2010. Diyan na inalis yung death penalty. Si Ngoy Ngoy ay 2010 to 2016, followed by PRRD, and then followed by Dayawa. Okay. So, nagpo-propose po si Senator Bato na ibalik ang death penalty. Nag-file siya ng Senate Bill 1343 or an act imposing death penalty for the crime of plunder. Pagnanakaw, pandarambong, kurakot, pangungurakot. Tingnan natin kung sino ang haharang nito. Ang unang haharang niyan si Kiko, si Sisa. Sino pa kaya? Death penalty for plunder. Not for droga, not for pagpatay, not for panggagahasa, but for plunder. You know what, Senator Bato? Plus points ka dito. Kasi death penalty lang daw for plunder. Mukhang aware si Senator Bato na kaya naghihirap ang Pilipinas at hindi makausad-usad ay dahil sa mga magnanakaw at kurakot na politiko. Yan po ang dahilan kung bakit, di ba? Bakit yumayaman ang mayayaman na at naghihirap palalo ang mga mahihirap? Kasi ginagatasan tayo sa napakaraming buwis na ipinapatong sa mga bilihin natin, pati sa sweldo natin, sa lahat ng gastusin natin, konting kibot natin, may buwis. Pati mga ari-arian natin, may mga buwis. At kung anik-anik pa, lahat na lang. Pati yung remittance nyo, may buwis. Mga kababayan natin nasa ibang bansa. At napakarami pang buwis at gusto pa nga dagdagan ni Recto ng yung VAT ba yun? Okay na. Anyway, tingnan natin kung sino ang haharang dito or haharang nito. I move for the swift passage of this law. Taong bayan, please second the motion. So, sigundahan daw natin, susugan daw natin, suportahan daw natin ang pag-i-impose or reimposition ng, kasi meron na inalis lang. Ano ang sabi ng mga kakampings dito na dilaw naman dati?
Sabi nila, hindi raw deterrent to crime ang death penalty. Ba't kayo takot kung hindi deterrent to crime? So parang ang sinasabi nila, walang silbi yan. Kapag ka may bitay or parusang kamatayan, hindi naman natatakot ang mga kriminal. Oh, really? Hindi naman daw nababawasan ang krimen. So wala nang silbi. Ay, ganun ba? Para nilang sinabi mga kababayan na soft drinks na lang yung inumin. Huwag ng tubig. Wala namang sustansya ang tubig eh. Wala namang energy na naibibigay. Tubig lang yan. You get the analogy, mga kababayan? Wala namang sustansya ang tubig. Mag-juice na lang tayo. What the heck? Okay. So, ang paniniwala ko dito mga kababayan ay kapag ka nagkaroon ng bitay at may nasampulan, mangingimi na at manginginig at mangangamba ng magnakaw ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yun yung nagnakaw ng lubid sa palengke, yung nagnakaw ng tuyo, at kung ano, nagnakaw ng sinampay. May mga mayors noon na ipinaparada yung magnanakaw na yan, may nakasabit pang karatula din eh. Ako ay magnanakaw, huwag tularan. Tama? Pero yung mga nagnanakaw ng mga nakabarong na bilyon-bilyon ang inanakaw, walang napaparusahan. At dahil mainit ang usapin sa mga ninanakaw na pera ng bayan na ghost projects like ghost flood control, ghost classroom, and then kumakausap pa ng ghost yung leader nyo, kinakausap, araw-araw din yung kinakausap yung ghost ng tatay niya. Edi ibalik natin ang death penalty. Pero syempre, ang death penalty po mga kababayan ay hindi siya parang, ano ba, ang tawag dyan, retroactive or whatever. May babasahin lang akong article ha. In the Philippines, an individual cannot be punished by the death penalty if the crime was committed before the law providing for capital punishment was in effect, due to the legal principle of retroactivity of laws. So, inabolish ang death penalty mga kababayan. So, binago ito at ang naging parusa na lang ay habang buhay na pagkakabilanggo. Okay? So, Republic Act 9346 ang death penalty. Okay? And it was na-abolish noong 2006. Sino ang nakaupo noong 2006? Yung 9 na taon ang pagkakaupo niya. Si Gloria Arroyo. Kasi si Gloria Arroyo ay from 2001 to 2010. Naagaw niya ang power kay ERAP, pero inalis din niya ang death penalty. Kaya nga sabi ng iba noon, maganda naman ang pamumuno ni ERAP kasi may death penalty noon eh. May mabibitay, so may matatakot. Nga lang si ERAP ay wala rin. Parang puppet lang din si ERAP. Pero at least may pagmamalaki noon na sa panahon ni ERAP, even kay Ramos, may bitay. Okay? May katatakutan ang mga kriminal. Unless mabigyan ka ng pardon ng presidente. So, ang problema lang po, which sana ay, kaya pala nagmamadali si Senator Bato. Swift passage of the law na kanyang ginawa, yung Senate Bill 1343. Kanya ba yan? Siya daw siya yung nag-file. Madaliin na natin ito, bilisan na. Kasi, kapag hindi pwedeng maparusahan yung mga nagnakaw. Halimbawa, reinstate ang death penalty ngayong November. Ang nagnakaw noong October at September and earlier than that, hindi naman pwedeng parusahan ng bitay or kamatayan. But still, kung hindi pa man mapaparusahan yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon at baka trilyon na nga, yung budget natin next year, kung maihahabol itong bitay ngayong taon, bago matapos ang taong to, yung mga magnanakaw ng pera next year, mangingilag. Pero ang tanong mga kababayan, uusad ba ito? Say, suportahan man ito ng mga congressmen sa lower house or even ng mga kapwa niya senador, pipirmahan ba ito ni Marcos Jr.? Bago maging batas or law ang isang bill, dadaan niya sa dalawang houses.
House of Representatives and the Upper Chamber, Senate. Saka yan aakyat kay Ngiwi at si Ngiwi na ang pipirma dyan. Pwede niya yung pirmahan para maging batas na or pwede niyang i-veto. Aakyat ba ito at papasa ba ito sa mga mambabatas from the Senate and the lower house? At ang pinakamalaking question ay, aaprubahan ba ito ni Marcos Jr.? At sino sa tingin ninyo ang dapat na unang isalang sa parusang kamatayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.